The Forgotten Chef King. Kabanata 28. Cyril, kapag binuli ka pa ni Edwin sa susunod, sabihin mo agad sa akin, pagbalik ko rito, sisiguraduhin kong hindi ko siya palalampasan. Malamig ngunit matalim ang boses ni Victoria Cooper habang hawak ang maliit na kamay ni Cyril Clark sa labas ng Size Home Cooking. Kahit nakangiti siya, ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya, para bang kahit simpleng titig lang niya ay kayang magpatigil ng hininga ng sinuman. Masunaring tumango si Cyril bago mapagmataas na tumingin kay Edwin Harper. Auntie Victoria, alam ko po. Pagkatapos noon ay mariing nilinga ni Victoria si Edwin. At isa pa, dahil kay Cyril, palalampasan muna kita ngayon. Pero tandaan mo ito, Edwin Harper, kahit kailan ko gustuhing sunduin si Cyril para dalhin sa bahay ko, wala kang karapatang tumanggi. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko, mabilis na sagot ni Edwin habang halos mapasabi na ng yes, dear. Nang tuluyan nang mawala sa paningin nila si Victoria, sabay-sabay na napabuntong hininga ang lahat sa loob ng restaurant. Pakiramdam nila'y may unos na dumaan. Hindi dahil galit si Victoria, kundi dahil kitang-kita nilang halos mawala ng kaluluwa si Edwin sa harap nito. Pagkasara ng pinto, agad pinunasan ni Edwin ang malamig na pawis sa noo niya bago bumagsak sa isang upuan. Say, iniligtas mo talaga ako ngayon. Agad namang nagtaas ng baba ang bata at ipinatong ang dalawang kamay sa baywang. Malaki na ang utang ni Uncle Edwin sa akin. Kapag nagtayo ako ng sarili kong restaurant paglaki ko, ikaw ang magiging head chef ko. Napahalakhak si Edwin. Sige. Deal. Dahan daw ang ginulo ni Marcus Ashford ang buhok ni Cyril. Aga mo namang mangagaw ng apprentice ko. Sige na, maghugas ka na ng kamay at maghanda para sa tanghalian. At kung may homework ka pa, tapusin mo agad. Oh. Biglang nanlumo ang mukha ng bata bago mabilis na tumakbo paakyat. Napakamot na lang si Edwin sa ulo habang nahihiyang ngumiti kay Marcus. Pasensya ka na at nakita mo pa yon. Ngumiti si Marcus. Hindi naman. Sa totoo lang, bagay kayong dalawa. Karaniwang mabait at palabiro si Edwin, pero alam ni Marcus kung gaano ito kahigpit sa kusina noon sa Westbridge Hotel. Isa itong chef na kayang pag-alitan ng buong kitchen staff kapag bad mood. At ngayon, isang tingin lang ni Victoria, halos matunon na ito sa takot. Ngunit alam ni Marcus, hindi iyon takot. Pagmamahal iyon. Pagsapit ng tanghali, muling napuno ng mga customer ang Size Home Cooking. Marami ang pumunta dahil sa fried chicken na sumikat noong cruise ship carnival. Ngunit dahil tapos na ang undercover arrangement nila kay Spencer Wright, isinara na rin nila ang dating food truck. Kaya naman ipinakilala ni Marcus ang bago nilang plano. Sa lalong madaling panahon, anunsyo niya, magbubukas na ang Nibble at Crisp Fried Chicken. Agad na natuwa ang mga customer. Isa pa, opisyal na nakarehistro ang Nibble at Crisp bilang branch ng Size Home Cooking upang magamit nila ang lisensya ng restaurant. Mabilis na naging abala ang buong kusina. Hindi nagtagal, dumating din sina Cassandra Royce at Jenny Clark mula sa paaralan. Habang naghahanda ng ingredients, biglang napaisip si Sophie Bridgeton. Napansin iyon ni Marcus kaya pabiro siyang tinanong. Anong iniisip mo? Nagbabalak ka na namang magpahinga. Umiling si Sophie at palihim na sumulyap kay Edwin na abalang nagtatadtad ng sangkap. Hindi, Master. Iniisip ko lang, kung sobrang takot ni Brother Edwin sa asawa niya, imposibleng may relasyon siya doon sa female chef ng Paramount Palace, di ba? Napailing si Marcus. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang chismis na yon. Natural na natural talaga ang pagiging mausisa ni Sophie. Ngunit matapos makita si Victoria kanina, sigurado si Marcus na totoong mahal ni Edwin ang asawa nito. Gayunpaman, bilang lalaki, hindi niya maiwasang maisip. Sa sobrang tapang at bagsik ni Victoria, posible kayang hindi man lang natutuksong tumingin si Edwin sa ibang babae. At tila sinagot agad ng tadhana ang tanong na iyon. Dahil eksakto sa sandaling iyon, may babaeng pumasok sa Size Home Cooking. Tumigil ang ingay ng paligid. Parang kusang bumagal ang oras. Isang babae sa edad 30 anyos, elegante, sophisticada, at nag-uumapo sa mature na alindog. Marahan nitong inilibot ang tingin sa buong restaurant. At unti-unting napuno ng pagkabigla ang mukha nito. Agad lumapit si Sophie para mag-welcome, ngunit nang makita niya ng malinaw ang babae, napasinghap siya ng malakas. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Maging si Marcus ay napalingon palabas ng kusina. At nang makita niya ang bisita, bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Kimberly Dalton. Ang tanyag na female chef ng Paramount Palace. At ang babaeng matagal nang iniuugnay kay Edwin Harper.
Anong nangyayari? Lumabas si Edwin mula sa kusina habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ngumisi si Marcus. Mukhang may naghahanap sa'yo. Habang pinapaupo ni Sophie si Kimberly, halos kumikinang sa kuryosidad ang mga mata nito. Pinuntahan mo ba si Brother Edwin? Brother Edwin. Malamig na ulit ni Kimberly. Si Edwin Harper, yung matabang chef. Biglang natahimik si Kimberly. Lumapit si Marcus at umupo sa tapat nito. Ako si Marcus Ashford. Master ako ni Edwin. Master. Halatang hindi makapaniwala si Kimberly habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Imposible. Hindi niya matanggap na ang lalaking tumalo sa kanya sa culinary battle noon ay may master na mukhang estudyante pa lamang. Napunta agad ang tingin niya sa kusina. Nasaan si Edwin? Paglingon ni Marcus, nakita niyang biglang yumuko si Edwin at tila naghahanap ng mapagtatagwan. Ngunit bago pa ito makatakas, hinaila agad ni Sophie ang braso nito palabas. Wala nang takas. Napakamot na lang si Edwin sa ulo habang pilit na ngumiti. Kimberly Dalton, matagal-tagal na rin. Ngunit sa halip na ngumiti, matalim agad ang tingin ni Kimberly. Nagtatrabaho ka ngayon sa ganitong klaseng lugar, at tinatawag mong master ang batang iyon. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Marcus. Batang iyon. Malapit na siyang mag-18. Bagaman. Sa hitsura niya ngayon, mukha nga talaga siyang menor de edad. Tumango si Edwin ng seryoso. Bata man si Master Marcus, hindi matatawaran ang galing niya sa pagluluto. Tumigil ka nga. Mariing pinutol ni Kimberly ang sasabihin niya. Sa mundo ng culinary arts, alam niyang hindi sapat ang talento lang. Taon ng pagsasanay, karanasan, at hirap ang kailangan para maging tunay na top chef. Kaya imposibleng paniwalaan niyang kayang higaitan siya ng isang binata. Lalong tumaas ang emosyon niya. Noong araw sa Paramount Palace, ikaw ang nakapansin ng problema sa seafood chowder namin, hindi ba? Ikaw rin ang nagsabing lagyan iyon ng lemon. Humigpit ang kamao niya. Hinabol kita noon para hanapin, pero nawala ka na parang bula. At ngayong natagpuan kita matapos ang napakatagal na panahon. Mabigat ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Dito ka lang pala nauwi. Sa maliit na restaurant na ito. Biglang tumahimik ang paligid. Nanlamig ang mukha ni na Marcus at Sophie. Dahil kahit gaano kaliit ang size home cooking. Pinaghirapan nila iyon. Pinagpagyerin. Pinangarap. Ngunit higit sa lahat, si Edwin ang unang nagalit. Namula ang mukha niya habang mariing sumagot. Kimberly. May sarili akong dahilan sa bawat desisyon ko. At oo, pinili kong manatili rito. Humigpit ang panga niya habang diretsyong nakatitig sa babae. Tinalo kita noon sa National Chef Competition. At sa unang pagkakataon mula nang dumating si Kimberly. Lumabas ang tunay na presensya ni Edwin Harper. Kung kailangan, kaya kitang talunin ulit. Bahagyang natawa si Kimberly. Ngunit walang init ang tawang iyon. Tatalunan mo ako. Malamig nitong sinulyapan ang mumunting restoran. Sige. Pagkatapos ay mariing sinabi. Sa loob ng mahigit isang buwan, gaganapin sa Sanya, Hainan ang National 5-Star Chef Competition. Nagningas ang mga mata niya. Pareho na tayong 5-star chefs ngayon. Humakbang siya palapit kay Edwin. May lakas ka bang sumali? Biglang natahimik si Edwin. Kahit gaano kalaki ang naging pag-unlad niya nitong mga nakaraang araw. 5-star chef competition iyon. Halimaw ang mga kalahok doon. Bago pa siya makapagsalita. Nauna nang nagsalita si Marcus. Sasali si Edwin. Nagulat si Edwin. Master. Ngumiti lamang si Marcus. Walang mawawala kung susubukan. Tahimik na napapikit si Edwin bago dahan-daang tumango. Sige. Sasali ako. Lalong tumalim ang tingin ni Kimberly kay Marcus. Hindi niya matanggap na ang lalaking itinuturing niyang karibal ay sumusunod sa utos ng isang binata. Kaya ano nga bang chef rank mo? Malamig niyang tanong. Kalma namang ngumiti si Marcus. Hindi pa ako 18 years old. Bahagya siyang huminto. Kaya technically, 1-star chef pa lang ako. Tuluyang natahimik si Kimberly. Pagkatapos ay malamig itong ngumisi. Fine. Muli niyang tiningnan si Edwin ng diretsyo. Maghihintay ako sa hainan. At kasabay ng matalim na tingin niya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo sa'yo. Pagkasabi noon, agad siyang tumalikod at lumabas ng restaurant. Tahimik na napatitig ang lahat sa pinto. Pagkatapos ng ilang segundo. Grabe, napabuntong hininga si Sophie. Ang tapang niya. Pagkatapos ay agad niyang nilinggan si Edwin. Brother Edwin, kailangan mo siyang talunin. Ngunit maya-maya'y napangisi siya ng mapanokso.
Sandali lang, huwag mong sabihing type mo talaga ang mga babaeng matapang at palaaway. Halos mabilaukan si Edwin. Ha! Hindi ah. Mabilis siyang umiling. Walang kahit ano sa amin ni Kimberly. Nakita mo naman kung gaano siya kahirap pakisamahan. Iniiwasan ko nga siya hanggat maaari. Ngunit lalo lang ngumiti si Sophie. Ay nako, hindi mo kami maloloko. Tama ang instinct ng babae. Napailing si Marquez habang pinupunasan ang noo. Instinct daw ng babae. Hindi ka pa nga nagkaka-boyfriend. Agad na mula si Sophie. Samantala, mabilis na nagpalit ng usapan si Edwin. Master, kalahating buwan na lang bago ang competition. Paano ang restaurant habang wala tayo? Ngumiti si Marquez. Magbabakasyon naman na sa school sa loob ng ilang araw. Karaniwang humihina ang negosyo kapag summer break. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat. Kaya pupunta tayong lahat sa Hainan. Bahagyang nagliwanag ang mga mata niya. Cheer squad mo kami, Edwin. At sa kanya idinagdag ng may mahinang ngiti. Isa pa, hindi pa nakakapagbakasyon ng maayos sina Jenny at Cyril. Kaya sa gitna ng nagbabagang tensyon, unti-unting nabalot ng pananabik ang buong size home cooking. Talaga, kuya, isasama mo kami ni Cyril sa Hainan. Sa Sanya talaga. Halos mapasigaw sa tuwa si Jenny Clark habang yakap-yakap ang bag niya papasok ng paaralan. Nangangislap ang mga mata nito, parang batang unang beses nakakita ng dagat. Sa tabi niya, si munting Cyril Clark ay napatalon pa sa sobrang saya. Makakasakay tayo ng eroplano. Napangiti si Marcus Ashford habang marahang ginulo ang buhok ng dalawa. Oo. Sasama tayo kay Edwin para sa cooking competition sa Hainan. Habang nandun tayo, mamamasyal na rin. Saglit na tumahimik si Jenny. Ang kaninang saya sa mukha niya ay napalitan ng pag-aalinlangan. Pero, kuya, sobrang mahal yata ng bumiyahe. Pagkasabi niya noon, bahagyang yumuko ang dalaga. Lumaki sila sa ampunan na minsan ay asin at kanin lang ang pagkain. Noon, kahit bagong sapatos ay luho na. Kaya ang salitang, travel, ay parang bagay na para lang sa mayayaman. Naramdaman iyon ni Marquez. Dahan-dahan niyang hinawakan ang ulo ni Jenny at marahang ngumiti. Jenny, hindi na tayo yung dating walang makain. Mabilis na napatingin ang dalaga sa kanya. Kayang-kaya na nating maranasan ang mga bagay na dati pinapangarap lang natin. Nang marinig iyon ni Jenny, bahagyang namula ang mga mata nito. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang may tahanan siya. May kuya siya. At may taong gustong ibigay sa kanya ang buong mundo. Sa gilid, tahimik lamang si Cassandra Royce. Ngunit nang marinig niyang aalis si Marquez papuntang Hainan, bahagyang nanlamig ang ekspresyon niya. Hindi niya alam kung bakit biglang sumikip ang dibdib niya. Dahil ba mamimiss niya si Marquez? O dahil mamimiss niya ang pagkain nito? Hindi niya rin alam. Pero halatang halata sa mga mata niya ang lungkot. Napansin agad iyon ni Marquez. Ngumiti siya. Kasi, bakit hindi ka sumama sa amin? Ha. Natigilan si Cassandra. Mabilis siyang umiling. Ako. Hindi pwede. Ngunit ngumiti lamang si Marquez na parang matagal nang alam ang kahinaan nito. Sayang naman. Ang daming masasarap na pagkain sa Hainan. Agad na napatingin si Cassandra. At higit sa lahat, bahagyang ngumiti si Marquez, nandun ang apat na pinakasikat na putahe ng Hainan. Parang may ilaw na biglang sumindi sa mga mata ni Cassandra. Talaga. Sa gilid, halos mapangiwi sina Edwin at Sophie. Grabe. Ibang klase talaga manguto si Marquez. Ngumiti si Edwin Harper at nagsalita. Ang apat na sikat na putahe ng Hainan ay ang Wenchang Chicken, Georgie Duck, East Goat, at Lake Crab. Noong huling competition na ginanap sa Yalong Bay, natikman ko lahat iyon. Sobrang sarap. Lalo na ang kalidad ng ingredients nila, dagdag pa niya. Iba talaga. Ang apat na putaheng iyon ay dating mga maalamat na pagkain sa Hainan. Ngunit matapos ang 80 taong vegetarian era, halos mabura ang lahat ng lumang recipe. Kahit may mga natirang tala sa sinaunang libro, imposible pa ring maibalik ng buo ang dating lasa. Kaya ngayon, karamihan sa mga putahe ay pangalan na lang ang natira. Wow! Namanghang bulong ni Cassandra. Halatang halata na gustong-gusto na niyang sumama. Ngunit, biglang sumingit si Sophie Bridgeton habang nakapamewang. Master Edwin, masyado kayong optimistic. Napatingin ang lahat sa kanya. Noong pumunta ako sa Hainan kasama si Grandpa, natikman ko rin yung apat na sikat na putahe na yan. Tumaas ang kilay niya. Honestly, overrated. Napangiwi si Edwin. Hindi naman sa ganon.
Si Grandpa mismo nagsabi, putol ni Sophie. Maganda lang pakinggan pero kulang sa lalim. Wala yung tunay na lasa ng klasikong cuisine. Biglang natameme si Cassandra. Parang kandilang hinaipan ang excitement niya. Ganun ba? Agad na sinama ni Marcus ng tingin si Sophie. Hindi ba pwedeng manahimik ka na lang minsan? Ngunit mabilis siyang ngumiti kay Cassandra. Hindi ibig sabihin noon na hindi na masarap. Napatingin si Cassandra sa kanya. Actually, bahagyang ngumiti si Marcus, na-research ko na dati ang recipes ng 4 na putahe ng Hainan. Nagulat si Edwin. Talaga. Tumango si Marcus. Kapag ginamit ang tamang ingredients at tamang proseso, kaya kung ibalik ang tunay nilang lasa. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Cassandra. Kahit si Edwin ay natulala. Bilang chef, alam niya kung gaano kabigat ang sinabing iyon ni Marcus. Ibalik ang tunay na lasa ng sinaunang putahe. Parang himala iyon. Ngunit bago pa sila makapagsalita. Pero kung pag-uusapan ang tunay na simbolo ng Hainan. Bahagyang ngumiti si Marcus. May isa pang pagkain na mas mahalaga. Ano yun? Agad tanong ni Sophie. Ngumiti si Marcus. Hainan SA chicken rice. Tahimik. Napakurap si Sophie. Ha! Never heard of it. Maging si Edwin ay napailing. Ako rin. Natigilan si Marcus. Pagkatapos ay bahagya siyang napabuntong hininga. Mukhang, tuluyan ng nabura sa mundong ito ang putaheng minsang sumikat sa buong Southeast Asia. Sa dati niyang buhay, ang Hainan SA chicken rice ay isa sa pinaka-iconic na pagkain sa Singapore, Malaysia, at Thailand. Ngunit ang pinagmulan nito ay Hainan. At ang pinaka-authentic na version nito ay gumagamit ng tunay na wenchang chicken. Simple lang ang putahe. Pero ang tunay na sarap nito. Kayang magpaiyak ng tao. Masarap ba talaga yon? Tanong ni Cassandra habang nakatitig kay Marcus. Ngumiti siya. Kung gusto mo, ipagluluto kita mamaya. Biglang namula ang tenga ni Cassandra. Titikman ko muna. Bahagyang yumuko ang dalaga bago tumalikod. Kapag hindi masarap, hindi ako sasama. Pagkasabi niya noon, mabilis nitong hinayla sina Jenny at Cyril. Halika na. May late tayo. Habang pinapanood silang umalis, napangiti si Marcus. Sa tabi niya, lumapit si Sophie na may nakakalokong ngisi. Master, ang galing niyo talaga mangligaw. Tumigil ka. Tingin ko, hulog na si Cassie sa inyo. Magtrabaho ka na. Pagsapit ng hapon, personal na naghanda si Marcus ng Hainan SA chicken rice. Hindi siya nagmadali. Bawat galaw niya ay parang obra. Dahil alam niyang, hindi lang ito simpleng pagkain. Isa itong alaala. Isang kulturang muntik nang mawala. At ngayong gabi, ibabalik niya ito. Dahil walang wenchang chicken sa lungsod nila, sariwa at malambot na 3 yellow chicken muna ang ginamit niya. 2 buong manok ang inihanda niya. Maingat niya itong nilinis bago nilagyan ng luya at spices sa loob. Pagkatapos ay pinahiran niya ng pinong asin ang balat bago marahang inilubog sa kumukulong tubig. Unti-unting naging matingkad na gintong dilaw ang balat ng manok. At habang kumakalat ang amoy, halos mabaliw ang buong restaurant. Anong niluluto ni Master Marcus? Bakit parang mas mabango pa sa dati? Maging ang mga customer sa baba ay paulit-ulit na lumulunok. Ngunit hindi pa doon natatapos. Dahil ang tunay na kaluluwa ng Hainan SA chicken rice ay ang kanin. Tinunaw ni Marcus ang chicken oil sa kawali. Pagkatapos ay ginisa niya rito ang bawang hanggang sumabog ang bango nito sa buong kusina. Idinagdag niya ang hugas na bigas at dahan-daang hinalo. Unti-unting kumantab ang bawat butil. At nang ibuhos niya ang sabaw ng manok, parang sumabog ang aroma sa hangin. Halos mapapikit sa sarap ang lahat ng nasa paligid. Diyos ko! Kahit si Edwin ay napatulala. Bilang chef, alam niya. Hindi ito ordinaryong putahe. Ito ang klase ng pagkain na kayang magdala ng emosyon. Kayang magpaalala ng tahanan. Kayang magpaiyak. Nang maluto ang kanin, bawat butil nito ay hiwa-hiwalay ngunit punong-puno ng malinamnam na lasa ng manok. Kasunod noon, ginawa ni Marcus ang dipping sauce. Pinong sibuyas, luya, sili, bawang, kaunting asin, katas ng lemon, at mainit na chicken oil. Simple, pero perpekto. Pagsapit ng gabi, nagsimula nang dumagsa ang customers. Kasabay noon, dumating din sina Jenny, Cyril, at Cassandra mula sa school. Ngumiti si Marcus habang personal na inakyat ang malaking platter ng Hainan SA chicken rice. Pagkabukas pa lang ng takip, tahimik ang buong kwarto. Maging si Cassandra ay natigilan. Ang manipis na usok na umaangat mula sa kanin
Ang gintong balat ng manok. At ang amoy na parang direktang yumayakap sa kaluluwa. Hindi pa man sila nakakatikim. Parang gusto na nilang umiyak. Sa baba, nagsigawan agad ang mga customer. Boss, gusto rin namin yan. Tama. Magkano? Ngunit mabilis na hamarang si Sophie habang nakapamewang. Sorry, hindi po ito for sale. Ano? Ngumisi si Sophie. Exclusive lang ito, P. Para sa magagandang dalaga gaya namin. Kamusta? Masarap ba? Matapos tikman ni Cassandra Royce ang isang piraso ng manok na isinawsaw sa espesyal na sarsa, nakangiting tanong ni Marcus Ashford habang nakatingin sa reaksyon nito. Napapikit si Cassandra sa unang kagat pa lang. Iba siya sa ordinaryong fried chicken, pero grabe, marahan niyang sabi habang dahan-daang ngumunguya. Sobrang sarap. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, parang bawat subo ay kayang tunawin ang pagod at problema niya. Sa totoo lang, bago niya tikman ang Hainan SA Chicken Rice ni Marcus, may kaunting pag-aalinlangan pa siya. Excited siyang makasama ito sa biyahe papuntang Hainan, pero bilang isang dalaga, hindi niya maiwasang mahiya at magpanggap na mahirap pasayahin. Naisip pa nga niyang magkunwaring hindi masarap ang pagkain para lang asarin si Marcus. Pero nang malasahan niya ang unang subo, lahat ng plano niyang pagpapahirap ay tuluyang naglaho. Dahil ang pagkain ni Marcus, nakakahumaling. Ngumiti si Marcus at sumandal ng bahagya. Ibig sabihin, tuloy na tayo sa Hainan ngayong summer vacation Bawal nang umatras. Oo, mahinang sagot ni Cassandra habang bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Lalong lumalim ang ngiti ni Marcus. Actually, hindi pa ito ang pinaka-authentic na version ng Hainan SA Chicken Rice. May kulang pa rin sa lasa. Natigilan si Cassandra. Ha! Hindi pa ito ang best. Hindi makapaniwalang tanong niya habang muling sumusubo ng manok. Kung ganito nakasarap, paano pa yung tunay? Titikman mo rin pag magkasama na tayong pumunta ng Hainan. Halos hindi maitago ni Cassandra ang excitement sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, tahimik lang na pinapanood ni Cyril Clark ang dalawa habang napapailing sa isip. Patay, tuluyan nang nahulog si Ate Cassandra kay Kuya Marcus. Pagkatapos kumain ng dalawang babae, bumaba si Marcus para asikasuhin ang ibang customers. Pero pagdating niya sa ibaba, bahagya siyang natigilan. Dalawang pamilyar na tao ang kararating lang. Si Spencer Wright at si Lillian Hawks. Nakasuot si Spencer ng fitted black shirt na lalong nagpalitaw sa matipunong katawan nito. Wala na rin itong anumang disguise gaya noong unang beses silang nagkita. Samantalang si Lillian, halos hindi makilala ni Marcus. Noong nasa cruise sila, simple at panlalaking damit ang suot nito, maigsi ang buhok at malamig ang aura, parang walang emosyon. Pero ngayon, naka-casual fashion outfit ito, eleganteng tingnan ngunit may natural na astig na dating. Hindi na malamig ang ekspresyon nito, kundi may kakaibang mature charm na imposibleng hindi mapansin. Spencer. Lillian. Sakto dating nyo, bati ni Marcus. Napangisi siya nang mapansin ang paraan ng pagtitig ni Spencer kay Lillian. Matagal na niyang alam na baliw rito ang lalaki. Agad namang ngumisi si Spencer at akmang aakbay kay Lillian. Ngunit bago pa man niya magawa iyon. Bam! Isang matinding siko agad ang tumama sa sikmura niya. Arg! Napayuko si Spencer habang hawak ang tiyan. Malamig na tumingin si Lillian. Pumayag lang akong kumain kasama ka. Huwag kang assuming. Hindi naman, pilit ng ngiting sagot ni Spencer habang namimilipit sa sakit. Napailing na lang si Marcus. Mukhang mahaba-haba pa ang laban mo, pare. Pinaupo niya ang dalawa at personal na kinuha ang order nila. Matagal na pinagmasdan ni Lillian ang menu. Bilang isang food critic, sanay siya sa iba't ibang klase ng pagkain, pero halos lahat ng nasa menu ay bago sa paningin niya. Hanggang sa may isang pangalan ng putahe ang nagpahinto sa kanya. Isang serving ng boiled fish, at kanin. May bahagyang nostalgia sa boses niya. Hindi pa rin niya malimutan ang anghang at sarap ng spicy boiled fish ni Marcus noong nasa cruise sila. Samantala, diretsyong sabi naman ni Spencer. Ako, gusto ko yung pinakamaanghang mong dish. Copy. Natatawang sagot ni Marcus bago dumiretso sa kusina. Hindi nagtagal, lumabas ang mga pagkain. Si Sophie Bridgeton ang naghatid ng mga ito sa mesa. Habang papalayo si Sophie, napatingin si Lillian rito. Malaki na improvement niya, komento niya. Noong nasa barko tayo, nahimatay siya sa dugo. Akala ko magkakatroma siya. Ngumiti si Marcus. Matatag talaga siya. May hemophobia lang talaga. Bakit daw siya ganon? Curious na tanong ni Spencer. Umiling si Marcus. Hindi niya sinasabi. Baka may hindi magandang nangyari noon.
Napunta naman ang tingin ni Spencer sa cast sa braso ni Marquez. Kumusta, tama ng bala mo? Okay na. Malapit nang tanggalin to. Sa totoo lang, halos wala na siyang nararamdamang sakit. Matapos ang ilang sandali, muling nagsalita si Marquez. Kumusta na si Zack Preston? Nagdilim ng bahagya ang ekspresyon ni Lillian. Na-transfer siya sa Hackney. Mga kalahating taon pa siguro bago tuluyang gumaling. Matalim ang sumunod nitong tingin. At si Nathan Middleton. Bahagyang kumunat ang noo ni Marquez. Ano na nangyari sa kanya? Malamig na ngumiti si Lillian. Wasak na buhay niya. Tahimik ang paligid habang nagsasalita ito. Nakipagsabuatan siya sa extremist group. Tapos binaril pa niya si Zack ng 3 beses. Bahagyang humigpit ang kamao ni Lillian. Hindi namin siya palalampasan. Sisiguraduhin kong habang buhay niyang pagsisisihan ang ginawa niya. Hindi maiwasang mapalunok ni Marquez. Bigla niyang naisip ang lahat ng posibleng mangyari kay Nathan sa kulungan. Pero sa totoo lang, wala siyang kahit katiting na awa rito. Deserve nito ang lahat. Muling nagtanong si Marquez. Nahuli na ba si Ruth Fletcher Lancaster? Biglang bumigat ang atmosphere. Umiling si Spencer. Hindi pa. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Yung lalaking may peklat na nakalaban ko, Trevor Smith pangalan niya. Isa lang siyang hired killer. Hindi rin nila alam kung nasaan ang mga leader nila. Mabigat ang tono nito. Halos 80 taon nang nagtatago ang grupong yun. Hindi sila madaling hulihin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marquez. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pumalpak sila rito, hindi ka muna nila gagalawin. At under protection ka na rin namin. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Marquez. Salamat. Pagkatapos ay naalala niya ang plano nila. Pupunta kasi kami ng Hainan para sa chef competition ni Edwin. Safe naman ba? Hainan. Nag-isip sandali si Spencer bago tumango. Safe yun. Mataas ang security sa mga food competition ngayon. Hindi sila basta makakagalaw. Napangiti si Marquez. Sa wakas, makakapunta sila ng walang iniisip. Habang tumatagal ang gabi, lalong naging masaya ang kwentuhan. Umorder pa sina Spencer at Lillian ng alak. Dahil minor de edad pa si Marquez, hindi siya uminom. Pero kawawa si Edwin. Paulit-ulit siyang pinainom ni Spencer hanggang sa tuluyan itong malasing. Halos hindi na makalakad nang ihatid nila ito sa taxi. Lagpas 10:00 na ng gabi nang makabalik si Marquez sa itaas ng hotel. Tahimik na ang paligid. Tulog na si Cyril. Si Jenny Clark naman ay tahimik na may tinitingnan sa computer. Pero si Sophie. Pagpasok pa lang ni Marquez sa sala. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso niya. Nasa sofa si Sophie. Nagyo-yoga. Mainit-init ang gabi kahit naka-aircon kaya manipis lang ang suot nito, isang fitted tank top at maikling shorts. At sa mismong sandaling iyon, isa sa mahahabang binti nito ay nakaunat pa itaas, halos nakadikit sa ulo niya. Napako si Marquez sa kinatatayuan. Pakiramdam niya ay biglang uminit ang buong katawan niya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Simula nang maging close si Sophie sa lahat, tuluyan nang nawala ang dating malamig at eleganteng aura nito. Ngayon, minsan, parang sadya na siyang tinutokso. Huminga ng malalim si Marquez bago pilit na umiwas ng tingin. Dahan-dahan siyang lumapit sa sofa at helpless na napakamot sa ulo. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Sophie, mahina niyang sabi habang namumula ang tenga niya. Menor de edad pa ako. Kalmado ang mukha ni Sophie Bridgeton habang nakaangat ng mataas ang mahahaba niyang binti sa yoga pose. Nang marinig niya ang sinabi ni Marcus Ashford, bahagya siyang napalingon at malamig na nagtanong. Bakit? Napahilot si Marcus sa noo at pilit pinanatiling seryoso ang mukha. Hindi ka pwedeng ganyan ka, casual. Bahagyang kumunat ang noo ni Sophie, tila walang ideya kung ano ang ibig sabihin niya. Hindi ba nito alam kung gaano kalakas ang epekto ng mahahaba at perpekto nitong mga binti sa mga lalaki? Sa simpleng yoga pose pa lang nito, litaw na ang makinis at hubog nitong katawan. Ang bawat galaw ay parang tahimik na tukso. Kahit sinong ordinaryong lalaki ay siguradong mawawala sa sarili pag nakita iyon, lalo na si Marcus, na may isip at karanasan ng isang 30 taong gulang na lalaki mula sa nakaraan niyang buhay. Ngunit tila walang pakialam si Sophie Bridgeton. Sa kabila ng pagtawag niyang Master kay Marcus araw-araw, sa kaibuturan ng puso niya, mas matanda pa rin ang tingin niya sa sarili kaysa rito. Ngumiti siya ng bahagya, puno ng pang-aasar ang mga mata. Master, hindi ko akalaing mahiyain ka pala. Natigilan si Marcus. Inaasar ba talaga siya ng sarili niyang disipulo? Agad siyang tumalikod at naupo sa sofa, pilit pinapakalma ang sarili.
Sige na, tapusin mo na yung yoga mo at bumalik ka na sa kwarto. Matutulog na ako. Alright, aalis na nga. Tumayo si Sophie Bridgerton habang inuunat ang katawan. Isang simpleng galaw lang, pero para iyong eksenang lumabas mula sa isang magazine cover. Pagkatapos ay tuluyan na siyang bumalik sa silid niya. Napabuntong hininga si Marcus at pinunasan ang pawis sa noo. Pero pagharap niya, nakita niyang nakangiti si Jenny Clark habang nakaupo sa harap ng computer. Pagkasalubong ng tingin nila, agad tumayo ang dalaga at mabilis na tumakbo pabalik sa kwarto niya na parang walang nangyari. Napakurap si Marcus. Nagtutulungan na ba ang magkapatid na iyon para asarin siya? May halong inis at pagod siyang lumapit sa computer upang patayin ito. Ngunit pagtingin niya sa screen, agad siyang natigilan. Ilang webpage ang nakabukas. Lahat iyon ay tungkol sa vegetarian group. May official announcements, fan-made websites, forums, at kung ano-anong speculative articles tungkol sa organisasyon. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Marcus. Nag-iimbestiga si Jenny Clark. Tahimik niyang isinara ang lahat ng tabs. Marahil, dahil ito sa nangyari sa cruise carnival noon. Natatakot siguro ang kapatid niya na muli siyang mapasama sa panganib kaya palihim itong nagsasaliksik. Hindi na niya iyon masyadong pinansin. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang umiinit ang panahon. Halos lahat ay nakasuot na ng manipis na summer clothes. Dumating na talaga ang tag-init. Sinamantala ni Sophie Bridgerton ang weekend upang isama sina Jenny Clark at Cyril Clark sa pamimili ng mga bagong damit. Iba't ibang summer dresses ang sinukat ng dalawang babae, at halos hindi maitago ang saya nila habang nakatingin sa salamin. Ngunit hindi nagpahuli si Cassandra Royce. Ilang araw lang ang lumipas, muli niyang isinama ang dalawa sa isa na namang shopping spree. Tuwing may bagong damit na binibili si Sophie, mas marami namang binibili si Cassandra. Parang tahimik na digmaan ng dalawang babae. Noong mga nakaraang taon, isa o dalawang set lang ng damit ang mayroon sina Jenny at Cyril sa bawat season. Kupas na kupas pa iyon dahil paulit-ulit nilalabhan. Pero ngayon, pwede na silang pumili ng iba't ibang disenyo at kulay. Pakiramdam nila ay tila panaginip lang ang lahat. At ang pinakamasaya sa lahat, syempre si Cyril Clark. Dati, problema niya kung may bago ba siyang maisusuot. Ngayon, problema niya kung alin sa napakaraming damit ang pipiliin niya kada umaga. Kasabay ng paghahanda para sa biyahe nila sa Hainan, bumili rin si Sophie Bridgerton ng mga swimsuit para sa sarili niya, kay Jenny, at kay Cyril. Narinig naman ni Marcus na naghanda rin si Cassandra Royce ng panibagong swimwear para sa lahat. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya iyon nakikita. At sa hindi malamang dahilan, bigla siyang kinabahan. Samantala, tuluyan na ring natanggal ang cast sa braso ni Marcus Ashford. Bagamat medyo matigas pa ang galaw nito, mabilis din naman iyong maaayos sa ehersisyo. Habang papalapit ang summer vacation, mas naging seryoso si Edwin Harper sa paghahanda para sa National 5-Star Chef Competition. Isa iyong napakalaking kompetisyon. Kapag nakapasok sa top 3, maaari siyang ma-promote bilang 6-star chef. Ngunit aminado si Edwin na kulang pa ang kumpiyansa niya. Dahil lahat ng sasali roon ay pinakamahusay na chefs mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Napakahirap makaangat. Gayunpaman, matapos matuto kay Marcus Ashford nitong mga nakaraang buwan, ramdam niyang parang lumundag ng napakalayo ang skills niya sa pagluluto. Samantala, si Marcus naman ay abala rin sa paghahanda para sa Hainan trip. Ngunit ang pinakamasakit sa ulo niya ngayon, ang operasyon ng Nibbling Chicken fast food chain. 3 na ang branch nito sa Camden, at lahat ay dinudumog ng customers. Ang problema nga lang, sobrang sablay ng customer service. Hoy! Anong o-orderin mo? Pagkapasok pa lang ng isang customer, agad siyang sinalubong ng waiter na si Hans Brook ng tila naghahaman ng away. Napakunot noo ang customer. Ano po bang pagkain ninyo rito? Ang dami. Hindi mo ba nakikita menu sa taas? Mamili ka na lang. Casual na itinuro ni Hans ang menu board sa dingding. Lalong sumama ang mukha ng customer. Pasensya na, mahina kasi mata ko. E di lumapit ka. Tara, tutulungan kita. Biglang hinawakan ni Hans Brook ang braso ng customer. Nagulat ang lalaki at agad umatras. Ngunit lalo lang hinigpitin ni Hans ang hawak. Maya-maya, nagtutulakan na silang dalawa. Sa huli, marahas na kumalas ang customer at galit na lumabas ng restaurant. Hoy! Huwag kang umalis. Tikman mo muna pagkain namin. Halos hahabulin pa ni Hans ang customer palabas ng kalsada nang biglang hilahin siya ni Marcus Ashford. Ano ba talaga gusto mo? Magpatakbo ng restaurant o makipagbugbugan? Mukhang agrabyado si Hans.
Hindi ko gets bakit siya umalis. Pagkatapos ay agad siyang napakamot sa ulo at ngumiti ng alanganin. Brother Marquez, pangit ba talaga ugali ko? Mahigit kalahating buwan na mula nang hamanin niya si Marquez sa cooking battle tungkol sa New Orleans roast wings. At matapos siyang talunin ni Marquez gamit lang ang isang kamay. Sobrang humanga siya rito. Mula noon, Brother Marquez, na ang tawag niya rito. Pati dilaw niyang buhok, ibinalik niya sa itim. Hindi naman talaga masama si Hansbrook. Dating siga lang talaga siya sa kalsada. At hindi madaling baguhin ang nakasanayang asal. Hindi rin siya nag-iisa. Halos lahat ng waiter sa Nibbling Chicken ay may parehong problema. Habang inoobserbahan ni Marquez ang restaurant nitong mga nakaraang araw, hindi niya maiwasang maalala ang eksena sa pelikulang God of Cookery. Iyong parang mga gangster ang nagpapatakbo ng beef ball restaurant. Sa totoo lang, himala nang hindi pa nila binubugbog ang customers. Kung hindi lang talaga suportado ng Thamesgate Enterprises ang puhunan ng mga branches. Matagal na sigurong isinara ni Marquez ang buong negosyo dahil sa sobrang pangit ng serbisyo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ngumiti ka kapag humaharap sa customer. Dapat maramdaman nilang welcome sila. Habang nagpapaliwanag si Marquez, napansin niyang may dalawang babaeng patapos ng kumain. Tinuro niya ang mga ito. Oh, tingnan mo sila. Lapitan mo at sabihin mong sana bumalik ulit sila rito. Tandaan mo, ngumiti ka. Maliwanag, Brother Marquez. Ako na bahala. Mariing kinuskos ni Hans ang mukha at pilit ngumiti bago lumapit sa dalawang babae. Tapos na kayo kumain. Nagkatinginan ng dalawang babae bago dahan-daang tumango. Hehehehe. Pilit na pilit ang tawa ni Hans habang malapad ang ngisi at nanlalaki ang mga mata. Mga beautiful ladies, balik ulit kayo rito ha, dapat bumalik kayo. Para mas magmukhang friendly, commendat pa siya ng todo. Ngunit sa itsura niya, mas mukha siyang Manny Okis na siga sa eskinita. Halos takbuhin ng dalawang babae ang paglabas ng restaurant. Napapikit na lamang si Marquez habang hinihilot ang sentido. Opisyal na. Kailangan ng matinding training ng customer service ng Nibbling Chicken. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Humahanggos na pumasok si Sophie Bridgeton. Master. Masama ito. Agad siyang napalingon kay Marquez, halatang nagmamadali. May nanggugulo na naman sa restaurant. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Marquez. Ang unang pumasok agad sa isip niya. Si Victoria Cooper. Siya na naman ba? Asawa ni Edwin. Mabilis na umiling si Sophie. Hindi po. Ibang chef ito. Chef. Isang foreign chef. Certified 5-star. Chef daw siya, at nandito siya para hamanin ka. Sa isang iglap. Naging malamig ang tingin ni Marquez Ashford. Agad niyang iniwan ang usapin tungkol sa training at mabilis na lumabas ng restaurant kasama si Sophie. Habang naglalakad, mabilis na nagpaliwanag ang babae. Kasali raw siya sa 5-star chef competition sa Hainan. Naalala agad ni Marquez ang official registration list ng competition. Lahat ng may 5-star chef certification ay pwedeng sumali, at nakapost online ang pangalan ng contestants. Kaya hindi imposibleng may mga chef na naghahanap ng kalaban bago pa magsimula ang totoong kompetisyon. Dahil sa mundong ito, ang reputasyon ng chef ay parang buhay nila mismo. Top 3 lang ang maaaring maging 6-star chef. Mahigit 30 contestants ang sasabak. At bago pa man magsimula ang laban, nagsimula na ang tahimik na gera sa likod ng entablado. Master, sa tingin mo ba kayang manalo ni Brother Edwin? May halong pag-aalala sa boses ni Sophie Bridgeton. Sandaling natahimik si Marquez. Naalala niya kung gaano kapagod si Edwin nitong mga nakaraang araw sa walang tigil na ensayo. Kung haharap ito ngayon sa challenger, malamang na lalo lang itong maubos. Huminto siya sa paglalakad. At sa sumunod na segundo, dahan-daang naging matalim ang tingin niya. Ako na ang haharap. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Sophie. Master. Pagod na si Edwin. Malamig ngunit matatag ang boses ni Marquez Ashford habang ipinapasok ang kamay sa bulsa. Kung may gustong manggulo bago magsimula ang kompetisyon. Unti-unting umangat ang sulok ng labi niya. Ako mismo ang magpapatikim sa kanya ng tunay na desperasyon. Kahit hapon pa lamang, kakaunti na lang ang kumakain sa loob ng Si's Home Cooking. Ngunit nang tuluyang pumasok si Marquez Ashford sa restaurant, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa hangin. Sa mismong tabi ng pintuan ay nakaupo ang isang payat at kalbong lalaking nasa 50 taong gulang. Suot nito ang napakalinis na puting chef uniform na halos kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Diretso ang kanyang upo, matalim ang tingin, at bawat galaw ay parang sinukat ng mabuti.
Sa likuran niya ay nakatayo ang dalawang lalaking naka-chef uniform din, malinaw na mga alagad niya. Samantala, si Edwin Harper ay nakaupo sa kabilang mesa na halatang naiipit sa sitwasyon. Eksaktong pagpasok ni Marquez ay siyang narinig niya ang malamig na boses ng kalbong chef. Edwin Harper, may halong pang mamaliit na sabi nito, nagkita na tayo noon sa Hackney. Hindi ko akalaing may lakas ka pang sumali sa parehong kompetisyon na sasalihan ko. Bahagyang ngumisi ang lalaki. Sa kasalukuyan mong antas. Malamang unang round pa lang, tangle ka na agad. Kung ako sayo, umatras ka na habang maaga para hindi nakakahiya. Agad na mula ang mukha ni Edwin. Derek Bell. Pigil ang galit niyang sabi. Huwag mong maliitin ang restaurant na ito. May kakayahan ako. Talaga ba? Mapanuyang tumawa si Derek Bell habang pinapagpag ang maliit na alikabok sa uniforme niya. Pagkatapos ay nilaibot niya ng tingin ang simpleng restaurant. Ang mga mata niya ay puno ng paghamak. Ganito na lang baka bagsak ang buhay mo. Tingnan mo ang lugar na ito. Maliit, luma, at walang dating. Patunay lang na puro yabang ka noon. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ayaw kong sayangin pa ang oras ko sa Hackney competition laban sa isang taong wala namang pag-asang manalo. Humigpit ang kamao ni Edwin. Kung ganon, maglaban tayo ngayon mismo. Bumigat ang hangin. Napatingin ang lahat kay Derek Bell. Kapag nanalo ka, malamig niyang sabi, ako ang aalis sa kompetisyon. Bahagya siyang ngumiti. Pero kapag natalo ka, ikaw ang magwi-withdraw. Tahimik. Ramdam ang bigat ng hamon. Alam ni Edwin na hindi patas ito. Katatapos lang ng lunch rush. Pagod siya, ubos ang enerhiya, at halatang sinadya ni Derek ang timing para dehado siya. Ngunit sunod-sunod na pang-iinsulto ng lalaki ang tuluyang nagtulak sa kanya. Sige. Tatanggapin ko. Ako na ang lalaban kapalit niya. Isang kalmadong tinig ang biglang pumutol sa kanya. Lumingon ang lahat. Mula sa liwanag ng pintuan ay dahan-daang naglakad papasok si Marcus Ashford. Kasunod niya si Sophie Bridgeton. Kahit binata pa lamang si Marcus, kakaiba ang presensya niya. Hindi man siya nagsasalita ng malakas, pero bawat hakbang niya ay parang may natural na awtoridad na nagpapatahimik sa paligid. Nagsalubong ang kilay ni Derek Bell. At sino ka naman? Ngumiti si Marcus. Ako ang may-ari ng restaurant na ito. Diretso niyang tiningnan si Derek. Ang sabi mo, kapag natalo ang kalaban mo, magwi-withdraw siya sa competition. Pero kapag ikaw ang natalo, ikaw naman ang aalis. Tama. Tama, mayabang na sagot ni Derek. Maganda. Bahagyang itinaas ni Marcus ang tingin. Ako na ang kakalaban sayo. Natigilan si Derek Bell. Ano? Pati si Edwin ay napamulat. Master, kayo. Ngunit mas lalong nagulat si Derek. Master. Hindi siya makapaniwala. Tinatawag ni Edwin Harper na, Master, ang isang binatilyo. Tahimik na nagsalita si Marcus habang nakatingin kay Edwin. Mag-ipon ka ng lakas para sa opisyal na kompetisyon. Hayaan mong ako ang humawak nito. Parang kidlat na tumama ang mga salitang iyon. Hawak nito. Namumula sa galit si Derek Bell. Sa tono ni Marcus, para bang walang halaga ang laban nila. Tumayo rin ang dalawang alagad ni Derek na tila gustong manindek. Ngunit, bahagyang sumulong si Sophie Bridgeton. Isang malamig na tingin lang mula sa dalaga ang tumama sa kanila. Agad na tameme ang dalawa. Hindi nila alam kung dahil ba iyon sa nakakabinging presensya ni Sophie, o dahil sa sobrang ganda nito. Ngunit pareho silang umatras. Nakangising tumingin si Marcus kay Derek. Kaya, pumapayag ka ba? Tahimik na napalunok si Derek Bell. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang pressure siyang nararamdaman mula sa batang nasa harapan niya. Ngunit mabilis ding bumalik ang yabang niya. Kung gusto mong mapahiya, bakit hindi? Tumawa siya ng malakas. Pero tandaan mo, kapag natalo ka, si Edwin Harper ang aalis sa kompetisyon. Mangyayari yun kung matatalo ako, kalmadong sagot ni Marcus. Pero kapag ikaw ang natalo, biglang tumalim ang mga mata niya. Ikaw ang mawawala sa Hackney. Tahimik. Maging ang ibang customer ay nagsimulang mapatingin. Nararamdaman nila ang tensyon. Parang dalawang eksperto ang nagbabanggaan bago pa man magsimula ang laban. Maya-maya ay biglang pumalakpak si Derek. Maganda. Lumibot siya ng tingin sa restaurant. Kayong lahat ang magiging judges. Agad namang naging interesado ang mga customer. 7 katao ang pumayag. Pagkatapos ay bumaling muli si Derek kay Marcus. Anong dish ang gusto mong paglabanan natin? Bahala ka, walang pakialam na sagot ni Marcus. Bahagyang kumaibot ang noo ni Derek. Pakiramdam niya ay lalo siyang minamaliit.
Napatingin siya sa isang mesa kung saan may customer na kumakain ng tomato scrambled eggs. Ngumisi siya. Egg dish. Gagamit tayo ng itlog bilang pangunahing sangkap. Bawat isa gagawa ng tig-isang putahe. Walang problema, agad na sagot ni Marquez. Napangisi ng malamig si Derek. Diretso siyang naglakad papunta sa kusina. Hihiramin ko ang kusina ninyo. Pagkatapos ay lumingon siya ng bahagya. At ipapakita ko kung ano ang tunay na pagluluto. Kasunod niyang pumasok ang dalawang alagad niya. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang marinig mula sa kusina ang mabilis na tunog ng kawali, apoy, at kutsilyo. Napatayo si Sophie. Master, gusto kong silipin. Ngunit hinawakan ni Marquez ang palso niya. Masamang asal ang sumilip sa ginagawa ng kalabang chef habang may laban. Tama. Pagkatapos ay mahina siyang bangulong. Pero mukhang sobrang galing niya. Ngumiti lang si Marquez. Gagawin ko ang makakaya ko. Kahit ganun ang sinabi niya, sa totoo lang ay wala siyang kahit katiting na pressure. Ang isang 5-star chef gaya ni Derek Bell ay hindi sapat para maging seryosong kalaban niya. Makalipas ang 20 minuto. Lumabas si Derek Bell mula sa kusina habang pinupunasan ang kamay gamit ang tuwalya. Kasunod niya ang dalawang apprentice na may dalang plato. Mayabang siyang ngumiti. Maliit at luma man ang restaurant ninyo, maayos naman pala ang kusina. Hindi nito nasira ang kalidad ng dish ko. Ibinigay niya ang plato sa harap ng judges. At ngayon, bahagyang tinaas ni Derek ang baba niya. Titikman ninyo ang signature dish ko. Emerald Pearl Bowl. Pagkabukas ng takip. Sabay-sabay na pasinghap ang lahat. Napakaganda ng presentasyon. 12 perpektong bilog na kulay gintong dilaw ang maayos na nakahilera sa plato. Napapalibutan ito ng inukit na carrot flowers at sariwang berdeng gulay. Mukha itong mamahaling putahe mula sa isang 5-star hotel. Hindi na nakapagpigil ang judges. Agad silang kumuha gamit ang chopsticks. Master, bulong ni Sophie habang nakatitig sa dish. Mukhang sobrang sarap. Pagkatapos ay nagtaka siya. Pero, sabi egg dish ito. Bakit parang wala namang itlog? Mahinang ngumiti si Marquez. Itlog talaga iyan. Pakukuluan muna ang itlog hanggang 6 sa 10 luto. Pagkatapos ay ihihiwalay ang yolk at white. Ang yolk lang ang gagamitin. Pagkatapos, ibubuhos iyon sa mantika sa eksaktong tiyempo para manatiling perpektong bilog habang naluluto. Bahagyang lumalim ang tingin niya. Mahirap kontrolin ang hugis niyan. Ibig sabihin, maraming taon niyang pinagpraktisan ang dish na iyan. Namangha si Sophie. Kung ganun, sobrang galing pala niya. Ngunit umiling si Marquez. Hindi rin. Natigilan si Sophie. Mukha lang kahanga-hanga ang teknik. Pero sa totoo lang, bahagyang ngumiti si Marquez. Ordinaryong fried egg lang din ang lasa niyan. Parang tinamaan ng kidlat ang paligid. Ordinaryong fried egg. Kung maririnig iyon ni Derek Bell, malamang sumabog ito sa galit. Mabilis na lumapit si Edwin. Master, anong dish ang gagawin ninyo? Tahimik na inirolyo ni Marquez ang manggas niya habang naglalakad papunta sa kusina. Pagkatapos ay kalmadong nagsalita. Simple lang. Huminto siya sandali. At sa sumunod niyang mga salita, tuluyang natigilan ang buong restaurant. Magluluto lang ako ng simpleng home-style scrambled eggs.